mainit na balita ngayong tanghali. Pondo para sa pagsasaayos ng mga nasirang classrooms ng Bagyong Egay at Falcon. Prioridad ng Department of Education ngayong taon. Taguig Mayor Cayetano pinangunahan ang Brigada Eskwela sa Makati Science High School. Ilang mga magulang ng Zembo Elementary School dismayado sa paglilipat ng mga paaralan sa pamamahala ng Taguig City. Navotas Police sinampahan ang kasong reckless imprudence resulting to homicide kaugnay sa pagkamatay ni Jemboy Baltazar. 8 pulis nasangkot sa pamamaril sa menor de edad. May 5 araw para sumagot ayon sa PNP Internal Affairs Service. 100 mga opisyal at personnel ng Bureau of Corrections inalis sa pwesto ayon kay Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. Higit pisong dagdag sa presyo ng kada litro ng diesel at gasolina ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas. Paghahanap ng mga nawawala sa Maui wildfires sa Hawaii nagpapatuloy. Death toll umakyat na sa 73. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, August 14, 2023. At una sa mga balita ngayon tanghali. Magkasama ang pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President and Education Secretary Sara Duterte ang pagsasagawa ng Brigada Eskwela ngayong araw sa Victorino Mapa High School sa Maynila. Sa panayam ng media, sinabi ni VP Duterte na prioridad ng DepEd ngayong taon ang pondo para sa pagsasaayos ng mga silid-aralan na nasira ng mga nagdaang bagyo. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Nel Maribuhok, live. Nel, ano ang naging bahagi ng Pangulo sa isinagawang Brigada Eskwela at may mga nabanggit ba siyang plano sa sektor ng edukasyon lalo pa at nalalapit ang pasukan? Yes, Ella, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., lahat ng paraan ay ginagawa ng mga local government units upang maisaayos sa mga classrooms na sinira na nagdaang bagyo. Ayon naman kay Department of Education Secretary at Vice President Sara Duterte, prioridad ngayon taon sa kanilang budget ang pagsasaayos ng mga classroom na sinira na nagdaang bagyo lalo na ng Bagyong Egay. Yes, yung mga tinamaan po ng Bagyong Egay, sila po yung priority natin sa budget natin for repairs this year. Pero kung hindi po umabot yung repairs nila by opening ng August 29, ay immediately po i-implement ng ating mga paaralan yung blended learning program natin. Dahil wala na pong learning disruption. Sina Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte ay magkasama sa Victorino Mapa High School ngayong umaga dito sa Maynila, partikular dito sa isinasagawang Brigada Eskwela. Si Pangulong Marcos ay nag-abot ng tulong sa eskwelahan kabilang na ang 1 million pesos. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang pagtutulungan na ito para na rin sa mga estudyante na papasok ngayong Agosto. Nakita na naman natin kung gaano kahalaga sa lalong-lalo na dito para sa Pilipinas, kung gaano kahalaga na lahat, pati yung mga magulang, yung mga teacher, kung sino man mga volunteer, pagdating sa ating mga anak, sa mga bata, ay talagang buong loob natin na tumulong para gumanda naman ang kanilang experience dito sa pag-eskwela. At ito siguro ay panibago na rin dahil nag-lockdown tayo, nakabalik tayo ng konti, pero ito na siguro ang pinakaunang ito na yung pinakaunang pasukan na medyo normal after the lockdown. Bukod pa rito, sinagot rin ng Pangulo ang ukol sa pagtataas ng sahod ng mga guro. Ayon kay Pangulong Marcos, pinag-aaralan pa ito ng pamahalaan. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Nel Maribuhok.
Tutulong ang Office of the Vice President sa Brigada Eskwela ng Department of Education. Ayon sa OBP, 10 satellite offices sa Dagupan, Isabela, Region 5, Cebu, Bacolod, Tacloban, Davao, Surigao, Zamboanga at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM ang makikiisa sa week-long nationwide school maintenance program. Ang Brigada Eskwela ay formal na magsisimula ngayong araw at magtatapos sa Sabado, August 19. Nakatakda namang magbukas ang klase sa mga pampublikong paaralan sa August 29. Malapit nang maabot ng Quezon City High School ang bilang ng target nilang enrollees sa muling pagbubukas ng klase para sa school year 2023 to 2024. Kaalinsabay nito, tuloy-tuloy rin ang isinasagawang Brigada Eskwela ng paaralan. Mula sa Quezon City National High School, makibalita tayo kay Bernadette Tinoy live. Bernadette, kumusta na ang sitwasyon dyan at ilan na ba ang mga estudyante na nakapag-enroll na? Ella, naging maulan nga ang kick-off ng Brigada Eskwela dito sa Quezon City High School at kaninang umaga inaasahan sana natin yung parada na darating dito sa paaralan, ngunit dahil nga sa buhos ng ulan ay hindi ito natuloy. Patungkol naman sa bilang ng enrollees dito sa Quezon City High School ay higit na sa 2,000 ang nakapag-enroll sa junior high school habang mag-1,000 na rin ang nakapag-enroll sa senior high school. Last year, we have 3,500 students. But as of now, nasa 3,000 plus na tayo na mga nag-e-enroll. And meron pa rin mga dumarating na nag-e-enroll sapagkat yung iba dyan ay galing sa bakasyon. Yung iba naman ay mga transfers. Nasa 526 students na ang nakapag-enroll sa grade 7, 530 sa grade 8, 614 students sa grade 9 at 560 sa grade 10. Samantala sa senior high school naman ay nasa 271 na ang nakapag-enroll sa grade 7 at 274 naman sa grade 8 or grade 12. Ella, itong Quezon City High School ang isa sa pinakamatandang high school sa bansa, no? Simula noong 1947 at hanggang sa ngayon ay tumatanggap ito ng mga enrollees maging mga transferees. Ayon din sa mga guro ay inihahanda na rin nila ang mga kagamitan sa loob ng paaralan at mga learning materials na gagamitin ng mga estudyante. At sa pamamagitan nga nitong Brigada Eskwela ay matutugunan din ng paaralan kung ano pa nga ba ang mga kakailanganin para sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante. At yan na muna ang latest mula dito sa QCHS. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Bernadette Tinoy. Plano ng lokal na pamahalaan ng Baguio City na gawing mga lamesa at upuan na magagamit ng mga paaralan ang mga naipong punong kahoy na nagtumbahan noong kasagsagan ng nakaraang bagyo na nanalasa sa bansa. Mula sa Baguio City, alamin natin ang detalye kay Grace Flores live. Grace, gaano karaming punong kahoy itong pwedeng magamit para sa planong paggawa ng mga upuan at lamesa para sa mga eskwelahan dyan sa Baguio City? Yes, aga sa talangan, lokal na pamahalaan ng Baguio ay nasa mahigit 200 punong kahoy ang nasira ng nagdaang bagyong Egay. Kaya naman ito, namin nilang gamitin para ipagawang para sa karagdagang kakulangan ng chairs at tables para sa nalalapit na pasukan. Inulat ng Department of Education, Baguio City Schools Division ang 23 paaralang naapektuhan ng bagyong Egay at inilagay ang inisyal na halaga ng pinsala na tinataya sa mahigit 1 milyong piso. Sa Rapid Damage Assessment Report na kasama sa Situational Report ng City Disaster Risk Reduction and Management Office noong July 27, iniulat ng dibisyon ang kabuang 41 silid-aralan at 39 na iba pang pasilidad na napinsala sa panahon ng kalamidad. May kabuang 310 learning materials na
naapektuhan ngun 16 na anyos na mag-aaral ang nasawi sa pagguho ng lupa sa kanilang tahanan sa Bakaking Central Barangay sa kasagsagan ng bagyo noong July 26, 2023. Dahil dito, plano ng lokal na pamahalaan ng bagyo na gamitin ang mga nasira at natumbang mga punong para sa kakulangan ng tables and chairs panturang lungsod. Samantala, sa nalalapit na pasukan ay sinaganda ng 25 estudyante ng Lukban Elementary School ang mga pader nito gamit ang artistikong rendition ng mga sikat na tourist spot sa lungsod. Ang mga mag-aaral ay miyembro ng Lukban Elementary School Young Artist Club. Tinuri naman ng lokal na pamahalaan ang ginawa ng mga mag-aaral ng Lukban Elementary School sa kanilang pagbabahagi ng kanilang talento o oras para sa magawa ang naturang proyekto. Ilan sa mga makikitang mural sa mga pader ng nasabing eskwelahan ay ang kilalang Wright Park, The Mansion, Botanical Garden, Ninth View Park, Burnham Park at iba pa. Yan muna ang balita. Maraming salamat, Grace Flores. Nagbabala ngayon sa mga magulang at mga estudyante ang isang Environmental Watch Group na mag-ingat sa pagbili ng mga school supplies na maaaring nagtataglay ng lead. Isa itong uri ng nakalalasong kemikal na kadalasang ginagamit sa pintura. Maaaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan kapag nagkaroon ng exposure sa kemikal. Batay sa isinagawang test purchase ng grupong Bantoxics, may ilang school supplies na itinitinda sa Divisoria ang mayroong mataas na lead content. Kabilang narito ang kiddie backpacks, Crayola, pastel colors, pencil case, lapis at water containers. Payo ng mga ito sa publiko maging mapanuri sa pagbili ng mga school supplies at iwasang bumili ng masyadong makukulay o maraming pintura. Pinangunahan na ngayong araw ni Taguig City Mayor Lani Cayetano ang kick-off ng Brigada Eskwela sa Makati Science High School. Ito'y sa gitna ng issue sa pinagtatalunang jurisdiksyon sa ilang mga lugar sa Makati City na nailipat na sa ilalim ng pangangasiwa ng Taguig City. Alinsunod ito sa naging desisyon ng Korte Suprema kung saan idineklarang saklaw ng Taguig City ang 10 barangay sa Fort Bonifacio na dating sakop ng Makati City. Kaugnay nito, naglabas na rin ng order ang DepEd kung saan inilipat na sa Taguig Pateros Division ang pangangasiwa sa 14 na mga paaralan na dating hawak ng DepEd Makati Division. Tila dismayado ang ilang mga magulang sa Sembo Elementary School sa naging desisyon ng Supreme Court na ilipat ang 14 na mga paaralan mula sa Makati City na ngayon ay hawak na ng Taguig City. Para sa detalye ng balita, may report si Alan Manansala live. Alan, ano ang reaksyon ng mga magulang dyan sa Sembo Elementary School ngayong nasa ilalim na sila ng teritoryo ng Taguig City? Ella, ang tanging binabanggit nila ay kung yun bang nararanasan nilang magandang serbisyo na ibinibigay ng Makati ay kaya din bang palitan ng Taguig City. So ito yung mga reaction na nakuha natin kanina, Ella, sa tuwinang meron tayong mga nakakausap na mga magulang, lalo na particular dito sa may Sembo Elementary School, na kabilang doon sa 14 na paaralan na sakop ngayon ng 10 Sembo barangays. Dito yan sa may bahagi ng boundary ng Makati at Taguig. At Ella, nagpahayag na nga ng pagsasalungat ang Makati City sa sapilitan umano nga pagtatangka ng Taguig City na kunin ang mga gusali ng pampublikong paaralan na matatagpuan sa mga barangay na naapektuhan ng desisyon ng Korte Suprema ukol sa alitan sa hangganan ng 2 lungsod. Sa isang pahayag, Ella, sinabi ni Makati City Administrator Clarok Certeza na kinukundina na ng lungsod ang kilos ng Taguig. Aniya, ang mga pampublikong paaralang ito ay pag-aari ng Makati at layo ng lungsod na maghain ng angkop na kriminal at administratibong kaso. Noong Biyernes, Ella, August 11 ng gabi hanggang Sabado, ang mga enforcer mula sa Taguig City
Public Safety Department ay nagtangka umanong sa pilitang kunin na pag-aari ng ilang pampublikong paaralan sa mga barangay na walang anumang legal na dokumento. Dito binigyang diin ni Certeza na ang mga pampublikong paaralan ay binabayaran ng lungsod ng Makati at ang desisyon ng Korte Suprema ay kaugnay lamang sa alitan sa hangganan. Dismayado naman ang ilang mga magulang sa Sembo Elementary School sa naging sitwasyon ng paaralang pinapasukan ng kanilang mga anak. Narito, Ella, pakinggan natin ang naging pahayag ng ilan sa mga magulang na ating nakausap kanina. Sana kung matapatan niya yun, di okay lang naman. Kung madagdagan pa niya ng another service, di okay lang. Wala kami magagawa kasi ayun naman sabi, na ng Supreme Court eh. Kung tutusin, mas ako sa Makati. Sa ilang years akong nag-stay dito, malaking naitulong sa akin ng Makati. Kung sa Taguig, dapat nung pa sila tumulong sa amin. Kung kailangan ng yung panang nakukunin, parang nakakapanggigil. Yan lang ka lang. Pero ang gusto ko pala Makati pa rin. Ella, kabilang sa 14 na pampublikong paaralan na matatagpuan sa mga apektadong barangay sa Distrito 2 ay ang Fort Bonifacio Elementary School, Sembo Elementary School, South Sembo Elementary School, Pitogo Elementary School, East Rembo Elementary School, Rizal Elementary School, Pomembo Elementary School, West Rembo Elementary School, Pembo Elementary School, Makati Science High School, Benigno Ninoy S. Aquino High School, Tinabagan High School, Fort Bonifacio High School at Pitogo High School. Nakahanda umano elang makipag-usap ang Makati LGU sa Taguig para sa maayos na turnover, pero dahil umano sa ipinakitang agresibong kilos at naipakita ng Taguig, plano nilang magsampa ng demanda laban dito. Welta naman, Ella, ng Taguig LGU, pawang kasinungalingan at panlilin lang ang pahayag ng Makati LGU. Hawak umano nila ang memorandum order mula sa Department of Education na kung saan ilipat na at ang supervision ng Schools Division ng Taguig ang nasabing mga eskwelahan. At habang wala pang full turnover, ang Regional Payroll Services Unit ng DepEd ang magpapasahod sa mga apektadong empleyado. At Ella, nandito nga tayo ngayon sa Taguig City Hall para kunin pa rin natin ang personal na pahayag ang mga opisyalis, gayon din ang alkalde ng naturang lungsod hinggil sa mga akusasyong ito ng Makati LGU. At later on din, Ella, kukunin din natin ang kabilang panig naman ng Makati City LGU. Ella. Alan, yung 14 na eskwelahan na hawak dati ng Makati at ngayon ay nasa Taguig City na, yun ba ay papalitan ng mga pangalan nila? Ella, wala pang deklarasyon at impormasyon na nakukuha tayo hinggil doon, pero kaugnay niyan, Ella, maaari din natin i-follow up din sa pagpunta ngayon natin dito sa City Hall. Maaari nating makuha na ng pahayag ang alkalde, ganyan din ang public information ng dalawang lungsod. Gayon man, Ella, gusto na rin natin ibahagi sa ating mga kasambahay na yung pagbisita natin kanina sa mga paaralan, makikita natin, Ella, may mga public safety office na nakabantay, both lungsod, both cities, merong sa Taguig at merong sa Makati. Dangan lamang ang experience natin kanina, Ella, pagpasok natin pagtangka natin pagpasok sa paaralan, pinagbawalan tayo dahil marami pa raw dapat ayusin at pag-usapan ang ilang opisyal na nasa paaralan naman na sakop nitong Embo Barangays. Ella. Alright, maraming salamat. Alan Manansala. Nakapagtala ang Pilipinas ng mga bagong kaso ng COVID-19 Omicron sa variant na EG.5. Ito ay itinuturing ngayon ng World Health Organization bilang isang variant of interest. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Umabot na sa 12 ang naitalang kaso ng EG.5 Omicron subvariant sa Pilipinas. Ito ay batay sa biosurveillance report ng Department of Health mula July 16 hanggang August 1. Bunsod nitong muling nanawagan ng DOH sa publiko na magbabakuna at magbabooster laban sa COVID-19 upang manatiling protektado sa sakit. Ang nasabing subvariant ay itinuring kamakailan ng World Health Organization bilang variant of interest. Sinasabing mabilis itong kumalat at natuklasan na sa 49 na bansa.
Gayunman wala pang anumang ebidensya na nagpapakita na mas nakahahawa ito. In terms of its behavior, it has an increased growth rate, as we expect all of these sublineages that are emerging. We don't detect a change in severity of EG.5 compared to other sublineages of Omicron that have been in circulation since late 2021. What is important is that today we will be classifying this as a variant of interest. It was a variant under monitoring. Ilan pa sa mga bansang nakapagtala na rin ng kaso ng EG.5 ay ang China, Estados Unidos, Japan, South Korea at Canada. Payo ng WHO sa mga bansa ipagpatuloy ang pagsasagawa ng sequencing, ganun din ang pagbabahagi ng mga databases upang makapagsagawa ito ng assessment at risk evaluation. We need to ensure that sequencing continues. The virus is evolving. The virus is circulating in every country, and EG.5 is one of the latest variants of interest that we're classifying. This will continue. And this is what we have to prepare for. We need countries to continue sequencing and sharing with publicly available databases so that our technical advisory group for virus evolution can monitor, can assess, and can conduct these risk evaluations and publish them regularly. Samantala, inihayag ng Department of Health na maaari na ring mabakunahan ng COVID-19 bivalent vaccine Pfizer bilang booster shot ang mga adult with comorbidities. Kailangan lamang na nakumpleto na nito ang kanilang COVID-19 vaccine doses sa nakalipas na 4 hanggang 6 na buwan. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nababawasan na ang interes ng publiko sa pagpapabakuna laban sa COVID-19 dahil sa bumababang bilang ng kaso ng sakit. Ayon kay Department of Health Special Advisor for Non-Communicable Diseases Dr. Tony Liachon, ito ay marahil ang dahilan kaya dumarami ang nasasayang na bakuna. Base sa datos ng DOH noong pang December 2022, nasa 44 million doses na ang vaccine wastage ng Pilipinas. Samantala, kinumpirma ni Health Secretary Ted Herbosa na extended na hanggang September ang expiration dates ng mga ibinigay na COVID-19 bivalent vaccines ng Lithuania. Roundup Balita. Panibagong oil price hike ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas araw ng Martes, August 15. Base sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, tataas ng piso at 50 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Habang piso at 20 sentimos naman ang dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. Samantala, magkakaroon naman ng 2 piso at 50 sentimos na dagdag sa presyo ng kerosene. Ito na ang ika-6 na magkakasunod na linggo na nagpapatupad ang mga kumpanya ng langis ng oil price hike. Nauna nang humiling ng 2 pisong dagdag minimum fare sa jeep ang ilang mga transport group at humihirit na payagan ang implementasyon ng automatic fare adjustment. Pinagtibay ng Commission on Elections o COMELEC-ANBANC ang desisyon ng kanilang dibisyon na kansilahin ang rehistro ng Anwaray Party List. Sa resolusyon ng ANBANC, hindi nito pinagbigyan ang inihaing motion for reconsideration ng Anwaray at ng umuupong kinatawan nito na si Victoria Isabel Noel. Ayon sa COMELEC, walang merito ang motion. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maaari pang dumulog sa Korte Suprema ang Anwaray. Pero pagdating anya sa estado ng kanilang nominee, hindi na ito hawak ng komisyon kundi nasa Kongreso na. Kapag walang nakuhang Temporary Restraining Order o TRO ang Anwaray Party List sa loob ng 30 araw mula sa Supreme Court, magiging pinal na ang desisyon ng COMELEC-ANBANC. Binisita nila House Speaker Martin Romualdez at Representative Erwin Tulfo ang Mega Q-Mart sa Quezon City. Nais ng mga ito na malaman kung bakit tumataas na naman ang presyo ng mga bilihin gaya ng bigas. Ayon kay Romualdez, binabantayan din nila kung ano ang estado ng supply ng mga produktong agrikultura.
Hindi na anya dapat maulit ang nangyari noong nakaraang taon na sumobra ang taas ng presyo ng mga bilihin gaya ng sibuyas. Naniniwala naman ang mambabatas na ang pagtaas ng presyo ng bigas ay dahil sa paggalaw ng presyo nito sa pandaigdigang merkado. Kakausapin din anya ng pamahalaan ng mga supplier gaya ng Vietnam na mabigyan ng Pilipinas ng sapat na supply at tamang presyo. Nananawagan din ito sa mga supplier na huwag ipitin ang supply para hindi magkaroon ng artificial shortage. Walang namomonitor na anumang sama ng panahon o low pressure area ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, patuloy pa rin umiiral ang southwest monsoon o habagat na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Dahil sa habagat, makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Palawan. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagya hanggang sa maulap ang kalangitan na may papulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ayon pa kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina, posibleng humina pa ang habagat sa Huwebes. Kaya asahan na ang mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Gayunpaman, asahan pa rin ang mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa hapon o gabi dulot ng localized thunderstorms. Sinampahan na ng kasong kriminal ang 6 na pulis na sangkot sa pagpatay sa 17 taong gulang na si Jemboy Baltasar sa Navotas. Ngayong araw naman matatapos ang 5 araw na ibinigay ng Philippine National Police Internal Affairs Service. Sa mga ito pati na ang Ground Commander at Assistant Ground Commander sa pagsusumite ng kanilang counter affidavit para sa kinakaharap na kasong administratibo. Narito ang report ni Lea Ilagan. Kasong reckless imprudence resulting in homicide ang isinampang criminal case laban sa 6 na pulis na nakapatay kay Jemboy Baltasar. Si Baltasar ang 17 anyos na napagkamalang suspect sa isang follow-up operations sa barangay NBBS, Kaunlaran, Navotas City noong August 2, 2023. Sa isang panayam, sinabi ni Navotas City Police Chief Colonel Alan Umipig na nirelieve na rin nila sa pwesto ang 27 pang pulis at inatasan na sumailalim sa refresher course. Nagpadala naman ang mga tauhan ng Northern Police District sa Navotas upang palakasin ang manpower ng mga ito habang muling nagsasanay ang ilang mga tauhan. Samantala, nagpapatuloy ang investigasyon ng Philippine National Police Internal Affairs Service sa 8 pulis. Ayon kay PNP ES Inspector General Attorney Alfigar Triambulo, matatapos na ngayong araw ang 5 araw na palugit para magsumite ang mga ito ng kanilang counter affidavit. 6 sa mga ito ang may mga ranggong Police Executive Master Sergeant, Police Staff Sergeant, Police Corporal at Patrolman ang nahaharap sa reklamong grave misconduct for alleged irregularity in the performance of duty and alleged conduct unbecoming of a police officer. Habang ang 2 opisyal na may ranggong police captain na nagsilbing team leader sa operasyon ang nahaharap naman sa alleged neglect of duty. Titingnan kung may probable cause base doon sa mga ebidensyang sinunutin ng aming prosecutor. Pagkatapos noon siya ay magsampa ng mga formal charge, possible charges doon sa aming legal para magkakandak ng summary dismissal proceedings sa loob ng 20 days. Binigyang diin ni Attorney Triambulo na mali ang agarang paggamit ng mga pulis ng baril na ikinamatay ni Jemboy. Ang malupit pa dito, dahil tapos na baril, iniwanan lang nila doon. Na ito naman po ay mali sa ating rules. Kung sila ay naka-aksidente na o kahit na yung na baril o kahit na nabaril kaya sila lumaban, sila po may obligasyon na ito ay iligtas po ang buhay. Ayon naman sa forensic pathologist na si Attorney Raquel Fortun, nailigtas pa sana ang biktima kung hindi ito nahulog sa ilog. Nakasaad sa death certificate ni Baltasar na namatay ito bunsod ng tama ng bala sa ulo at asphyxia dahil sa pagkalunod. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makikipagpulong naman ang Department of Justice sa Department of the Interior and Local Government kaugnay ng pagkamatay ni Jemboy Baltazar. Isa sa mga bibigyan diin ng DOJ ang panuntunang inilabas ng Korte Suprema na dapat may suot na mga body camera ang mga pulis sa ginagawa nilang mga operasyon. Narito ang report ni Dante Amento. Dapat malinaw at may mga limitasyon. Ito ang binigyang diin ng Department of Justice o DOJ pagdating sa Standard Operating Procedures ng Philippine National Police o PNP. Kasunod ito ng nangyaring pagkamatay ni Jemboy Baltazar sa isang police operation dahil umano sa mistaken identity. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, iimbestigahan nila ang insidente. Binigyang diin pa nito ang pagsusuot ng mga body camera ng mga pulis sa ginawang operasyon. Subalit hindi umano ito nasusunod. Kamakailan ay naglabas na ng rules ang Supreme Court tungkol sa mandatory na pagsusuot ng body cam sa police operations. Actually yan, dapat may body cam yan eh. Kung merong operation talaga, ang body cam is really mandatory. Marami kasi hindi sumusunod eh. Isa yan sa mga problema natin ngayon talaga. Marami ayaw mag-body cam, ayaw sumunod. At ito yung mga nakikita ng Korte Suprema na problema rin talaga ng nangyayari sa ating police enforcement. Dagdag pa ni Remulla, pag-uusapan nila ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos kung paano mapapabuti ang hanay ng PNP, kabilang narito ang pagbibigay ng disiplina. Marami kaming iniisip na mas magandang approach sa police discipline na marahil ay magiging mas epektibo pagdating ng panahon. Pinag-iisipan ng husto ng mga yan at darating din tayo dyan. So mas magandang uri ng pagdisiplina sa ating kapulisan pagdating sa ganitong mga sitwasyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang maglalabas na ngayong araw ng aksyon o rekomendasyon ang mababang kapulungan ng Kongreso ukol sa mga kasong kinakaharap ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Narito ang report ni JP Nunez. Nakaschedule muli mamayang 1:00 ng hapon ang pagpupulong ng House Committee on Ethics and Privileges upang talakayin ang kaso ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Inaasahang matatalakay sa pagpupulong ang magiging aksyon ng Kamara ukol sa patuloy na hindi pagpapakita ng personal ni Congressman Teves sa mga pagdinig sa kaso. Nauna nang ibinabala ng mga mambabatas na maaaring irekomenda ang expulsion kay Teves kasunod ng 2 beses na paglaps ng ipinataw sa kanyang 60-day suspension. Noong Biyernes, inanunsyo din ng Department of Justice na sasampahan ng 3 counts of murder si Congressman Teves. Ito'y kaugnay ng nangyaring pagpatay sa dating Negros Oriental Provincial Board member na si Michael Dungog, Lester Bato at Pasito Libron noong 2019. Ayon kay DOJ Secretary Remulla, maaaring ngayong Lunes ay maisampa na sa Manila City Regional Trial Court ang mga kaso. There's a lot of evidence that was gathered. Basta yung isa sa mga may alam talaga ng pangyayari ay talaga testigo na itong mga to ang may kinalaman sa pagpatay ng 3 tauhan na binanggit natin. Sinabi naman ng abogado ni Teves na si Atty. Topacio na hindi na nakakagulat ang inilabas na desisyon ng DOJ. Ang liderato anya ng DOJ ay ginagamit ang batas upang usigin ang kongresista. Tinawag pa ni Atty. Topacio na crab justice ang ganitong sistema. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inalis na sa pwesto ang nasa 100 mga opisyal at mga tauhan ng Bureau of Corrections ayon kay Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. Mula sa Maynila, alamin natin ang iba pang mga detalye ng ulat kay Dante Amento live. Dante, ano ang dahilan? Bakit tinanggal sa pwesto itong mga opisyal at personnel ng Bucor? Ganang tanghali, Ella, sinabi ni Bureau of Corrections of Bucor Director General Gregorio Pio Catapang Jr.
dahil ito sa isyu ng mga nakakapasok na kontrabando sa loob ng New Bilibid Prison o NPP. Kabilang na rito yung alak. Sa pagdinig ng House Committee on Justice and Human Rights noong isang linggo sa Bucor, inihayag ni Senador Francis Tolentino na may nakakapasok pa ring alak at illegal na droga sa NPP. Dagdag pa ni Katapang, nasa 100 na nagtatrabaho sa Bucor ang kanyang inalis muna sa pwesto habang isinasagawa ang investigasyon. Relieve sila ng posisyon, they are just required to stay in their barracks, no? Para pag kailangan ng ipatawag sila, they are available for investigation. Dagdag pa ni Katapang, 20 sa mga ito ay mga opisyal ng kawanihan. Sila talaga ang mga culprit, no? Of course, may kasamang PDL. Yan ang problema ko eh. Problema na yung PDL, problema pa yung tao. So, saan ako lulugar? Ang hirap talaga lumugar. Paglilinaw nito, may tatanggapin pa ring sweldo ang mga ito kahit nasa ilalim ng investigasyon. Samantala, Ella, nasa 41 persons deprived of liberty o PDL ang isinailalim sa cataract operation kanina. Sila ay mga senior citizen at marami sa kanila ang malapit na ring lumaya. Aminado ang Bucor, kulang sila sa pondo pagdating sa pangkalusugan ng mga bilanggo. Nangako naman ang Bucor na aayusin ang mga record ng mga PDL ang mga para sila ay lumaya na at hindi na mabinbin sa loob ng kulungan. Matatanda na ang mga ito. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Sumala ngayong araw sa budget deliberations ng House Committee on Appropriations ang Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR. Mula sa House of Representatives, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ano yung mga napag-usapan sa deliberasyon ng budget ng PAGCOR? Aga sa presentasyon ng Philippine Gaming Corporation o PAGCOR dito nga sa budget deliberation ng Kamara, kaugnay o ipinakita nito ang nagiging kontribusyon ng PAGCOR sa mga proyekto ng pamahalaan mula sa mga buwis na nakokolekta sa mga gaming amusement at Philippine Offshore Gaming Corporation o POGO. Ayon sa PAGCOR, may ilang mga proyekto ang naipatayo, partikular ang mga multipurpose evacuation sites at donasyong mga medical supplies sa mga pampublikong ospital. Ayon pa sa PAGCOR, may ginagawa na silang hakbang upang mapatigil ang mga illegal na pogo sa bansa. Samantala, kasama sa naging interpellation ng Kamara ay yung issue ng bagong logo ng PAGCOR. Tinanong ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel kung bakit umabot ng 3 million pesos ang bagong logo ng PAGCOR. Ipinaliwanag naman ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco na ang bagong logo ay bahagi ng kanilang rebrand dahil yung dating logo ay nagagamit na sa mga peking accreditation. Kaya rin anya umabot sa 3 million pesos dahil ang graphic designer o nakakuha ng kontrata ng proyekto ay kailangang puntahan yung 45 properties ng PAGCOR sa buong bansa para pag-aralan bago gawin yung bagong logo. Sinabi pa ni PAGCOR Chairman Tenco na tila kawang gawa na nga ang halaga ng logo ng PAGCOR dahil mababa na yung 3 million pesos na pondo na inilaan para dito. Pero ayon sa Kabataan Party List, masyado pa rin itong mahal at pwede pa sanang magamit ang pondo sa ibang mga mas mahalagang proyekto ng gobyerno. Bukod doon sa mga issue na na-erase ng mga mambabatas, idinulog na rin nila ang ilang mga proyektong nais ilapit sa PAGCOR para sa kanilang nasasakupan. Kasama na nga dito yung pagpapatayo pa ng mga evacuation sites at yung request na pagbibigay ng medical equipment sa mga pampublikong ospital. At mamayang alauna ng hapon ay sasalang sa budget deliberation ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Representative. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Umarangkada na kahapon sa Iloilo City ang 7 araw na Philippine Reserve Officers Training Corps o ROTC Games. Mahigit 1,000 kadete mula Regions 6, 7 at 8 ang magtatagisan sa mga sports event.
Mula sa Iloilo City, alamin natin ang latest kay Lalaine Moreno live. Lalaine, ano-anong mga sports event ang sasalihan ng mga kadete? Ilan sa mga sports na sasalihan ng mga kadete itong mga athletics, arnis, basketball, boxing, esports, kickboxing, volleyball, swimming, target shooting at weightlifting. 100,049 na reserve officers, training corps, cadets mula sa mga private higher education institutions, state universities at colleges sa Visayas ang nakiisa sa qualifying rounds. Sila ay mula sa Region 6, 7 at 8 na magpapaligsahan sa ilang mga laro. Ito ay inorganisa ng Armed Forces of the Philippines, Department of National Defense, Senado at House of Representatives. Dito hindi lamang may papakita ng mga kadete ang kanilang dedikasyon, disiplina, teamwork, physical at mental agility, kundi may practice rin ng mga kabataang Pilipino ang value at programa ng ROTC. Ang mga top players mula sa Luzon, Visayas at Mindanao legs ay aabanse naman sa National Championship sa Metro Manila. Pagkatapos ng Visayas League, susunod naman sa Zamboanga City para sa Mindanao leg. At pagkatapos ay sa Luzon naman nagaganapin sa Cavite. Yan muna ating balita mula dito sa Iloilo City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Nagpapatuloy ang paghahanap ng mga nawawala dahil sa matinding pananalasa ng wildfires sa Maui Island, Hawaii. Samantala, umakyat na sa 73 ang bilang ng mga nasawi dahil sa trahedya. Narito ang ulat ni Abby Valdez. 73 tao na ang kumpirmadong nasawi sa wildfire sa Maui Island, Hawaii. Tinupok ng sunog ang makasaysayang bayan ng Lahaina sa isla. Ito na ang itinuturing na deadliest wildfire sa buong Estados Unidos sa loob na 100 taon. This is the largest natural disaster we've ever experienced. It's going to also be a natural disaster that's going to take an incredible amount of time to recover from. Nagbabala naman si Hawaii Governor Green sa posibilidad na tumaas ang death toll habang patuloy ang forensic upang matukoy ang mga biktima. Daan-daan pa ang nananatiling unaccounted for, samantalang daang-daang residente rin ang nasa shelters matapos mapilitang lumikas dahil sa sunog. Bagaman under control na ang karamihan ng apoy, nagpapatuloy pa rin ang pag-apulan ng sunog sa ilang bahagi ng island, kabilang na ang Lahaina na pinakaapektado ng trahedya. Nakatuon ang mga otoridad sa pagsuyod sa coastal area ng isla sa tulong ng sniffer dogs. Sa huling ulat, 3% pa lang ang na-cover sa search area. We have to do rapid DNA to identify them. Every one of these 89 are John and Jane Does. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng maharap ang mundo sa matinding disruption ng food supplies. Ito ang babala ng presidente ng United Nations Desertification Conference sa gitna ito ng banta sa global agriculture ng epekto ng climate crisis, water scarcity at hindi mainam na farming practices. Ayon kay Elena Richard Donuahi, isang dating Ivory Coast Defense Minister at nanguna sa UN COP15 Summit on Desertification noong nakalipas na taon, mas mabilis kaysa sa inaasahan ang epekto ng tagtuyot. Aniya, nahaharap sa panganib ang food security sa maraming rehiyon dahil sa suliranin sa tumataas na temperatura, heat waves at mas matitinding tagtuyot at mga pagbaha. Samantala, balikan natin ang live report ni Brian Baldarahe kaugnay sa ipatutupad na water interruption sa 6 na bayan sa Camarines Norte. Brian, ano ang dahilan? Bakit magkakaroon ng water interruption dyan at ano-anong mga bayan ang apektado nito? Yes, Ella, ayon sa Prime Water Corporation na siyang water concessionaire dito sa lalawigan ng Camarines Norte, magkakaroon ng
tuloy-tuloy na water rehabilitation at mga maintenance work sa ilang mga water pipes dito sa lalawigan. Dahil dito, Ella, inaasahan na makararanas ng mahina hanggang sa pagkawala ng supply ng tubig ang 6 na bayan dito sa probinsya. Kabilang dito ang mga barangay sa northern area ng bayan ng Daet. Ito ang mga barangay ng 4, 5, barangay 6, 7 at barangay 8. Kasama din ang mga barangay ng Alawihaw, Awitan, Bagasbas, Burabod, Dugungan, Gahunon, Gubat at Lagon. Kasama din makararanas ng mahina hanggang sa pagkawala ng supply ng tubig ang iba pang mga bayan dito, gaya ng mga bayan ng Labo, Mercedes, Talisay, San Vicente at Binsons. Mag-uumpisa ang nasabing water interruption simula bukas, August 15, araw ng Martes, bandang alas 8 ng umaga. Inaasahang babalik ito sa darating na Huwebes, August 17, bandang alas 8 din ng umaga. Humihingi naman ng pangunawa ang Proud Water Corporation na siyang nagsusupply ng tubig dito sa karamihan lugar sa Camarines Norte sa inconvenience o abala na mararanasan ng mga residente rito dulot ng pagkawala ng supply ng tubig. Ayon sa water concessionaire, ginagawa lamang nila ito, Ella, para mas lalong mapabuti ang kanilang serbisyo pagdating sa pagsusupply ng tubig sa lalawigan. Yan muna ang latest mula dito sa Cam Norte. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Brian Baldarahe. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 14, versikulo 21 na nagsasabi, "Siyang humahamak sa kanyang kapwa ay nagkakasala, ngunit siyang naaawa sa dukha ay mapalad siya." Aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.